If I kiss you now, baka lalong di mo makakalimutan at hanap-hanapin mo pa ito. Rosana Luna, gagawin ng lahat para sa pamilya, wag lamang magutom ang mahal sa buhay. Edward Trinidad, a man with everything, ang lalaking matatawag na perfect na. His life is already complete. Meron siyang fiancé na nagmamahal sa kanya at mahal na mahal niya ito. Nakatakda ng pag-iisang dibdib nila, pero paano kung sa araw ng kanilang kasal, ibang babae ang nasabihan ni Edward ng I do? What he gonna do, breaks it, or continue being a married man? Part 1. Kamusta ang damdamin mo ngayon, Sherry? You're getting married soon? Napabuntong hininga muna ito bago sumagot sa tanong ng kaibigan. I don't know, Mika. Matamlay pa ang boses nito. Matamang tinitigan ni Mika ito. Bakit hindi mo alam? Ikaw yata ang bride na hindi masaya sa nalalapit man itong kasal. Hadi kasi ang nararamdaman ko, Mika at naguguluhan ako. Napayuko ito. Tinaas ni Mika ang mukha ng kaibigan. Tingnan mo nga ako. Tumingin naman ito sa kanya. What do you mean, Sherry? Mika kasi, pakiramdam ko hindi na ako masaya sa pagpapakasal ko kay Edward. Naman, Sherry, na kay Edward ang lahat. Ano pa bang hahanapin mo sa kanya, ha? Mahal na mahal ka pa niya. Huwag kang gaga ka kapag iniwan mo siya. O higit pa sa gaga. Oo, pero mas ramdam ko na masaya ako kay Felix. Makikita sa mata ni Sherry ang ningning nang mabanggit ang pangalan ng lalaki. My goodness, Sherry. May ugnayan pa rin kayong dalawa ni Felix. Parang niloloko mo na si Edward niyan. At isa pa, walang-wala siya sa fiancé mo. Kumbaga, hintuturo lamang niya ito. Magkaiba kasi sila, Mika. Ngumiti ito ng bahagya. Magkaiba? Saan naman? Tinitigan muna ni Sherry ang kanyang best friend bago sumagot. Don't look at me like that, Sherry. I need your answer. Sa sex, Mika. Sagot nito. What? Sex lang? Siya rin ang napatitig sa kaibigan. Mas maligaya ako when we're having lovemaking ni Felix, Mika. He gave me satisfaction pag siyang kapiling ko sa kama. Napailing si Mika. How about Edward? Well, he's good too, but you know what I mean, Mika? Ewan ko sa'yo, Sherry. Nasa kutsyon ka na, gusto mo pang lumipat sa banig. So anong desisyon mo? Kaya nga ang sabi ko, I don't know. Naguguluhan talaga ako Alam ko kapag si Edward na makasama ko, maganda magiging buhay ko sa kanya. Mabait na, over sa yaman pa. But money isn't a problem. May sarili naman akong ipon. Alam mo pala, ba't kailangan mo pang sirain to ha, Sherry? Meron kang ang pera, pero ang tanong si Felix, meron din ba? Iniwas na Sherry ang tingin sa kaibigan. Di ako makapag-isip ng tama, Mika. Iniba niya ang takbo ng usapan nila. Umiling si Mika kahit na hindi niya kilala ng gusto si Felix, alam niyang walang-wala ito. Ika nga ng kaibigan, magaling sa kama. Oo nga naman, sex makes you crazy. Ito lang masasabi ko sa'yo, Sherry ha, bilang kaibigan mo. Choose kung anong nararamdaman mo at kung anong gusto ng puso mo. Sana you choose the right one, Sherry, para hindi ka magsisisi sa huli. At ako ay naniniwala sa kasabihan na sa huli palagi ang pagsisisi. Remember that? At ito pa, ang mabait na tao kapag ginalit mo, nagiging demonyo. Thank you for the good advice, Mika. You're welcome. Kung ano mang desisyon mo, andito lamang ako, Sherry. Ang bait talaga ng friend ko. May ngiting aniya. Nasa ganon silang pag-uusap nang tumunog ang cellphone ni Sherry. Kagad niyang kinuha. Who? Si Edward, Mika. Wait lang at sasagutin ko lamang ang tawag niya. Okay, sagot naman ito. Hello, honey. Hello, honey. How's your day? It's fine, honey. Sabay tingin sa kaibigan. Where are you now, honey? Nasa bahay lang, honey. Ganun ba? Sige, daran ako ngayon dyan, honey. Honey, wala ka bang work now? Meron, pero hindi naman important. Kaya I'll drop by your place now. On the way na nga ako dyan Pero kung busy ka, honey, it's okay. Hindi na ako tutuloy dyan. Napatingin naman muli si Sherry sa kaibigan. I'm going now. Anas naman ni Mika. Tamango naman si Sherry dito. Honey, are you still there? Oh yes, honey, I'm here. So, can I come or not, honey? Of course, honey, pwede kang pumunta. I'm not busy anyway. Okay, actually, nasa may parking area na ako ng condominium mo, honey. Okay, ihintayin na lang kita dito. Bye! Bye, honey. See you in a minute. Sagot ni Edward at ini-off na niya ang mobile. Rosana, may tawag ka sa telephone. Sigaw ng manager ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Sir, sino po?
Kapatid mo, emergency, sabi niya, tugon nito. Patakbong pumasok si Rosana sa opisina nito. Salamat, sir. Hello, Rosemary, anong nangyari? Tanong niya kaagad. Ate, si inay, nawalan siya ng mali kanina. Tinulungan kami ng mga kapitbahay natin para madala siya sa ospital. Umiyak ito. Ganun ba? Diyan muna kayo ha. Hindi kasi ako po pwedeng umalis. Maraming customers pa eh. Pero ate, hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Takot na takot kami. Nakitawag lang ako dito sa nurse station ate. Puntahan mo na kami ngayon din dito. Umaalog na ang boses nito. Sige, sige. Magpapaalam muna ako sa boss ko ha. Patingin-tingin niya sa boss na nakamata sa kanya at para bang inoorasan pa siya nito. Bilisan mo ate ha. O sige, bye na. Pagkababa niya sa telepono. Sir? Ani pa lang niya nang sumagot na ang boss. Hindi pwede, Rosana. Agad nang sabi nito. Pero sir, emergency. Kailangan ako ng mga kapatid ko. Kanyang giit. Kailangan ka rin dito at hindi pa tapos ang oras ng trabaho mo. Sige na, bumalik ka na ron. Pagtataboy nito sa dalaga. Pero hindi matiis ni Rosana ang mga kapatid kaya nagpasya siya. Aalis ako sir, dahil mas kailangan ako ng pamilya ko ngayon. Sige Rosana, umalis ka pero itong tatandaan mo. Wala ka nang babalikan pa rito, oras na lumabas ka na. Banta nito. Napatitig naman si Rosana sa boss niya. Kung yan ang gusto mo sir, okay lang. Ibigay mo na ngayon sa akin ang huling sahod ko. Kagad naman kumuha ng pera ang boss niya at ibinigay na nito ang sahod niya. Kinuha niya ito at walang paalam na umalis na siya. Napatingin lang naman ang boss sa lumabas na dalaga. Alam ko, babalik ka rin dito Rosana. Ang hirap kayang maghanap ng trabaho ngayon, wika nito. Napatayo naman kaagad si Sherry nang may nag-doorbell na at alam niyang si Edward na ito. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong kaagad siya ng halik ng binata pero kaagad inilayo ni Sherry ang labi dito. Wait lang, pasok ka muna honey. Pasimpleng tinulak niya ito. Ungol na lamang ni Edward at muling sinakop ang labi ng dalaga. Edward, wait lang, ano ka ba? Naglakad siya patungo sa sofa. Para namang matagal mo kung di nakita. Magkasama lamang naman tayo kagabi. Sumunod naman si Edward. Namiss kita kaagad, honey. Hinila muna niya paharap sa kanya ang nobya, niyakap ito. Excited na nga ako sa nalalapit na kasal natin para everyday kitang naiyakap at nahalikan ng ganto. Sinakop muli ng binata ang labi ng nobya. Nagpaubaya naman si Sherry sa nobyo para wala nang masabi ito. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Wala lang sa akin tong nangyayari sa amin ni Edward. Hindi ko na ba siya mahal? Tura ni Sherry sa sarili. Hinila ni Edward ang nobya patungo sa sofa. Una siyang naupo at kinandong niya ito. Edward, anong gagawin mo? Kunwaring tanong ni Sherry sa binata, pero alam niya ang gustong gawin nito. I miss you, honey. I can't get enough of you last night. Anito at nag-umpisang maglikot ang kamay kung san-san dumadako at may hinahanap ang mga palad nito. Nang matagpuan ng nais, kinapa nito ang hook ng bra ng dalaga, kaagad kinalas. Tinaas niya ang blusa nito, sinakop ng labi ang isang dibdib, para tong mga bata ng sandaling iyon. Gustong pigilan na Sherry ang ginawa ng nobyo sa kanya dahil wala siya sa mood. Having love-making sa oras na yon pero hindi niya ginawa at baka ma-offend ang nobyo. Kaya kahit wala siya sa mood, pinilit niyang sabayan ito. Honey, take off your shorts. Utos ni Edward sa nobya. Tumayo muna to at hinubad ang short kasama rin ng pangloob. Kinalas din ni Edward ang sinturong ibinaba ng bahagya ang pantalon. Muli, hinila ang nobya pakandong sa hita. Sa ganong bagay, ilalabas na ni Edward ang init ng katawan niya. In just a few minutes, tapos na sila. Kaya si Sherry na ikukumpara niya si Felix sa nobyo. Felix did everything to make her happy. Yung tipong mapaparoaring siya ng gusto na may kasamang habulan hingal factor. Honey, pasensya ka na sa akin. You know naman, I'm a busy person. Pagkasal na tayo, babawi ako sa'yo ng lubos, I promise. Ngumiti si Sherry. Don't say sorry, honey. Yes, I understand you. Thank you, honey. Kaya nga mahal na mahal kita dahil iniintindi mo ako palagi. I need to go now, honey. I have a meeting before 3 o'clock. Okay, mag-ingat ka sa pagmamaneho mo. Nang maayos na ni Edward ang sarili, kagad niyang tinungo ang pinto. Napasunod si Sherry sa nobyo. Bye, honey. Oh, by the way, join me for dinner tonight.
Honey, pwede bang sa ibang araw na lang? Palagi naman tayong kumakain sa labas, hindi ba? Well, kung yan ang gusto mo, honey, it's okay. Other day na lang. Bye. Bye. Sagot na Sherry bago lumabas ng pinto ang binata. Ginawaran to ng halik sa labi ang nobya, pagkatapos salikan, agad na ring umalis. Pagkasarado ni Sherry sa pinto, napasandal siya rito. Ganyan ka na lang palagi, Edward. Paano pa kung kasal na tayo? Sa bawat ba lovemaking natin, lagi may pagmamadali? Ayoko ng ganon. Napabuntong hininga siya ng malalim. Siya ay napaisip na. I need to choose para sa kaligayahan ko. Now I know. Sabi niya sa sarili. Ate Rosana, anong sabi ng doktor na kausap mo? Malalabang sakit ni inay? Oo, Rosemary. Kailangan maoperahan si inay sa madaling panahon. Ate, saan tayo kukuha ng pera pang paopera kay inay? Napatingala sa kisame si Rosana. Kahit siya hindi alam kung saan kukuha ng ganon kalaking halaga. Hindi ko rin alam, Rosemary, pero mag-iisip ako saan ako kukuha. Kaya ko to. Aniya na lamang sa kapatid. Ate, sa boss mo kaya? Sa kanya ka kumuha ng pera? Magkano bang kailangan para sa operasyon ni inay? 100,000, sagot niya sa kapatid. Nanlaki ang mata nito sa narinig. Ano? Ang laki naman pala, ate. Saan ka naman kukuha? Bahala na. Ang mahalaga, maoperahan si inay. Nanlulumo siya na naupo sa tabi ng kapatid niyang lalaki na kanyang niyakap ito. Naupo naman sa tabi ni Rosana ang kapatid na payakap din to sa kanila. Ate, bakit ba ganito ang buhay natin? Mahirap na nga tayo, lalo pa tayo naghihirap. Naisip ko tuloy napaka-unfair naman ni God. Naluluhan itong sabi. Psst, Rosemary, wag mong sabihin yan. Ano ka ba? Hindi siya unfair. Pinapatatag lang niya tayo kung hanggang saan ang kaya natin sa bawat pagsubok niya. Ayaw ipakita ni Rosana sa kapatid na iiyak siya. Kailangan niyang maging matapang para sa kanila. Ate, hanggang kailan ng pagsubok na to? Pag ba mamamatay na tayo? Tumulo na ang luha nito. Tama na, makakaahon din tayo. Huwag ka nga mag-emote dyan. Madadamay ako sa'yo eh. Smile, please. May ngiting wika niya sa kapatid. Ate, smile na ako oh. Ang kapatid na isa. Good boy, Rowell. Ani rito. Nang maalala ni Rosanang amanla. Oh, Rosemary, si Itay, nasan pala siya? Bakit di ko siya nakikita rito? Sabi niya kanina ate, maghahanap daw siya ng pera. Ha? Saan naman siya maghahanap? Wala nga nagpapautang sa kanya. Ewan ko ate. Basta sabi niya dito lamang kami at hintayin ka. Naku naman si Itay oh. May problema na ako baka dadagdagan pa niya to. Pero nag-aalala pa rin siya sa ama. Malamang ate, sakit sa ulo din tong si Itay eh. Segunda naman ng kapatid. Nasa ganon silang pag-uusap nang may dumating na ngang pulis patungo ang mga ito sa kinaupuan nila. Kinabahan bigla si Rosana. Ate, hayan na nga, bulong ni Rosemary. Ikaw ba si Rosana Luna? Tanong ng pulis papalapit sa kanila. Opo sir, may problema ba? Kabadong-kabado na sagot niya. Sumama ka na sa amin ngayon din. Oh, bakit po sir, anong kasalanan ko? Hindi ikaw, ang Itay mo, nasa presinto ngayon? Sige sir, sasama ako. Binalingan ni Rosana ang kapatid. Dito muna kayo ha, babalik din ako kaagad. Rosemary, kung ano namang sabihin ng doktor, ikaw nang bahala ha. Bilin niya sa kapatid. Oo ate, ano pa nga ba? Sagot nito. Kagad ngang sumama si Rosana sa mga polis. Si Itay talaga oh, wala nang ginawang tama, puro problema na lang. Wika ni Rosana sa sarili habang nakasakay siya sa patrol car ng mga polis. Napasugod si Rosana sa seldang kinaroroonan ng ama. Matapos sabihin ng pulis sa kanya ang kaso nito, Itay, ano naman ba tong nagawa mo? Kagad niyang sita rito. Mangyak-ngyak naman ang ama. Anak, pasensya ka na sa tatay mo ha. Wala na kasi ako maisip na paraan kung saan tayo kukuha ng pera para sa operasyon ng inay mo eh, kaya nagawa ko to. Napayoko ito, nahihiya sa anak. Naaawa si Rosana sa ama pero mali pa rin ang ginawa nito. Itay, alam ko nag-aalala ka kay inay pero sana naman po, hindi sa ganong paraan. Ngayon problema ko pa kung saan ako kukuha ng pampiyansa mo rito. Anak, hayaan mo na lang ako rito, total matanda na ako. Intindihin mong nanay mo muna at saka na ako. Kahit ganon ang sinabi ng ama, isa siyang anak na nagmamahal sa magulang.
Hindi ko naman magagawang balawalin ka tay eh. Kulang tong pera ko pang piyansa sa'yo. Dito ko muna ha at maghahanap ako ng pandagdag dito sa pera ko. Anak, patawarin mo ko. Pati tuloy ako, naging problema mo rin. Ang tanga-tanga ng tatay mo eh, hindi marunong mag-isip ng tama. Napahikbi ito. Hindi napigilan ni Rosana ang luhang nagunahan sa pag-agos sa pisngi. Kinalma muna niyang sarili at baka pumalaho pa siya sa pag-iyak eh. 5 minuto siyang natahimik. Inawakan ng ama ang kanyang kamay. Anak, patawad ha? Anitong muli. Humawak na mahigpit sa kamay ng ama si Rosana. Pinaiintindi nito na nasa tabi lamang siya nito. Ano pa nga bang magagawa ko, tay? Narito ka na. Mabuti na lang hindi nagsampa ng kaso yung babae. Naawa pa rin sa inyo. Sige ho, maiwan ko muna ho kayo at ako'y maghahanap pa ng pera. Binitawan niya ang kamay ng ama. Naglakad papalayo na. Anak, wag mo kong alalahanin dito ha. Okay lamang ako. Habol pang sigaw nito sa anak. Nakangiting nilingon si Rosana sa ama. Sa condominium ni Sherry habang nakahiga sa kama, tumunog ang cellphone. Si Edward siguro ang tumatawag. Dahil hindi niya kinuha ang cellphone para tingnan kung sinong tumatawag sa kanya, hinayaan niyang mag-ring ito dahil ayaw muna niya na makausap ang nobyo. Sadyang makulit ang nasa kabilang linya, napilitang sagutin to ni Sherry. Kagad niyang kinuha ang cellphone na makita niya na iba pala ang tumawag, agad niya nang sinagot ito. Hello, Felix? Masayang bungad niya. Hello, Sherry. Bakit bang tagal mong sagutin ang tawag ko? May pagkairitang sabi nito. Sorry Felix ha, kasi nasa banyo ako naliligo kaya hindi ko nasagot kaagad. Alibay na lamang niya. Ganun ba? May pupuntahan ka ba, Sherry? Wala, bakit? Sagot niya kaagad. Mabuti naman kung ganun. Nasaan ka ba, Felix? Bakit parang maingay dyan sa kinaroroonan mo ha? Narito ako sa Baywalk eh. May pagtataka sa mukha ni Sherry kung bakit nandoon ito. What are you doing there? Nagpapahangin lang ako, Sherry. You wanna join me here? Ihintayin kita rito. Oo naman. Wait for me. Magpapalit lang ako ng damit ko. Mabilis siyang bumangon. Okay, bilisan mo lang ha. Baka mainip ako pag matagal ka. No, in a few nandyan na ako. Bye. Bye. See you in a while. Pagka-off ni Sherry sa cellphone, kaagad siyang nagbihis at kaagad siyang umalis ng bahay. Diyos ko, saan naman ako kukuha ng pera dito? Kahit ibenta ko bang katawan ko ng paulit-ulit, hindi pa rin magkakasya to. Turan ni Rosana sa sarili habang naglalakad siya sa tabi ng dagat. Nagpa siya muna si Rosana na maglakad-lakad sa tabing dagat upang makapag-isip kung ano nga bang dapat niyang gawin. Nang makarating siya sa batuhan, umupo siya at di mapigilan ang pagpatak ng luha. Tuminga na siya sa langit na medyo kumukulimlim. Unfair ka nga ba? Bakit ang dami naman ng pagsubok na binibigay mo sa akin? Sabay-sabay pa. Naisip ko tuloy, kaya ko bang lahat ng pagsubok mong to? Sana naman Lord, inisa-isa mo man lang para kahit paano makakaya ko. Aniya habang patuloy ang pagluha. Tulungan mo naman ako. Sabihin mo sa akin o kaya ibulong mo na lang kung anong dapat kong gawin. Sa totoo lang, gulong-gulo ng isip ko ngayon. Dito na siya napahagulhol ng iyak.